May mga tao talaga na ipinanganak na itinadhana para magbigay, katulad ni Marife. Siya yung tipong kahit ubos na ay handa pa ring magsakripisyo para sa pamilya. Na kahit nasasaktan na ay pilit pa ring umiintindi. At kahit ilang beses iwan, lokohin at kalimutan ay buong puso pa ring nagmamahal. Sa edad na 24, pakiramdam niya ay buong buhay na siyang pagod. Gigising sa madaling araw para maghanda ng pagkain sa bahay. Papasok sa trabaho nang halos walang tulog. Mag-overtime tapos uuwi para lang mag-asikaso ng pamilya niyang walang sawang umaasa sa kanya. Pero kahit gano'n ay hindi siya nagreklamo. Nang umagang yun ay tahimik siyang gumalaw para hindi magising ang mga tao sa bahay. May overtime pa siya mamayang gabi. Kahit pagod na siya ay kailangan niyang kayanin. Dahil kahit unti-unti na siyang nauupos, masaya pa rin siya sa tuwing nakakapagbigay ng liwanag sa iba. Ano ba yung ingay niyan kay aga-aga? Napalingon siya sa kanyang madrasta na pupungas-pungas pa habang bumababa ng hagdan. Nagluluto lang po ako. Lumapit si Aling Linda sa mesa at ininom ang inihanda niyang kape. Pwe! Bakit ang lamig nito? Po, katitimpla ko lang po niyan, tita. Bakit hindi naman mainit? Pagtimpla mo ako ulit. Magpakulo ka ng bagong tubig para mainit na mainit. Dali! Tahimik lang siyang sumunod. Nako, ito pang isa. Bulong niya sa sarili nang sumunod na bumaba si Valerie, ang anak ng madrasta sa una nitong kinakasama. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon at halos prinsesa kung tratuhin sa kanilang bahay. Mami, may pera ka ba? May kailangan lang akong bilhin mamaya. Magkano bang kailangan mo, anak? Agad na inilabas ni Aling Linda ang wallet. Mga 3,000 lang, mami. Sige, heto. Marahan siyang napailing habang nagsasangag. 3,000, halos 1 linggo na nilang pagkain iyon. O Marife, huwag mong kalimutang plansay ng uniforme ni Valerie at maaga raw siyang aalis, ha? Bahagyang natigilan si Marife. Pero may pasok din po ako, tiya. Aba, mas uunahin mo ba yung trabaho mo kaysa sa kapatid mo? Tumahimik na lang si Marife. Nasanay na rin siya na parang automatic na nakaatang sa kanyang lahat. O Marife, kumain ka na ba? Tanong naman ng kanyang ama na noon ay kararating lang mula sa labas. Tay, hindi pa po. O bakit hindi pa? Bago pa siya makasagot ay sumagot na agad ang kanyang madrasta. Ayan, pagsabihan mo nga yung anak mo, hindi nag-aalmusal bago umalis sa umaga. Mas gusto yatang sa labas pa kumakain. Napakagastos. Nagbabaon naman po ako ng pagkain. Ayun na nga. Tapos pati ang boyfriend mo, pinagbabaon mo pa. Diyos ko! Mataray na sabi ni Aling Linda. Doble-doble pa. May baon ka na, kumakain ka pa sa labas. Hayaan mo na siya. Linda, may trabaho naman si Marife. Hayaan mo nang i-enjoy niya ang kita niya. Kaya ganyan yung anak mo dahil lagi mong kinakampihan. Tapos laging late umuuwi dahil laging kasamang boyfriend niya. Humingan siya ng malalim para pigilan ang sariling sigutin pa ito. Oh, kamusta nga pala yung si Edwin, ha? Okay naman po, tay. Final interview niya nakahapon. Aba, ayos yan, ha? Mabuti naman at matagal-tagal na rin naghahanap ng trabaho yun, hindi ba? Ang totoo ay mahigit 1 taon rin niyang binuhat si Edwin. Nang mawalan ito ng trabaho ay siya ang sumalo. Sa tuwing wala itong pamasahe ay siya ang nag-aabot. Noong gusto nitong sumuko ay siya lang ang naniwala. Hindi siya nagdamot dahil mahal niya ito at para sa kanya ay sapat na yon. Biglang tumunog ang cellphone niya at pagtingin niya ay agad siyang napangiti. Oh, sino yan ang aga-aga? Excuse mo po, tiya. Si Edwin po. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay para sagutin ang tawag. Love. Narinig niya mula sa kabilang linya. Oh, love. Kamusta ang interview mo? Tanggap na ako, love. Wow! Talaga? Sabi ko sa'yo kayang-kaya mo yun eh. Congratulations! Salamat. Salamat sa tulong mo, ah. At gaya ng dati, sapat na yun para sumaya si Marife. O sige, tawagan na lang ulit kita mamaya, love.
May mga papeles pa akong kailangan sikasuhin eh. Hindi na tayo magkikita sa sakayan? Hindi na. May dadaanan pa kasi ako, love. Pero paano yung baon mo? Kahit kunin mo man lang. Hindi na. Sige, love. Bye. Kahit ganoon ay nakangiti pa rin niyang ibinulsa ang cellphone. Ang mahalaga naman ay may trabaho na si Edwin. Sa wakas, may maganda nang nangyayari. Sa wakas ay nagbunga na rin lahat ng pagod nila, ang lahat ng pagod niya. Oh, anong sabi? Agad na tanong ng kanyang tatay pagpasok niyang muli sa kusina. May mga papeles lang daw po siyang asikasuhin. Mabuti naman. Sana lang magtagal na siya sa trabaho niya. Nabawasan ang ngiti niya sa labi. Tiya naman. O ano? Totoo naman, hindi ba? Ilang trabaho na ba napasukan yan? Baka sa susunod na buwan, tambay na naman. Tiya, nahirapan lang naman po talaga siyang maghanap ng... Ang sabihin mo, napakadaling magsawa sa trabaho at kay daming reklamo. Kapag ayaw ng mababang sahod, ayaw ng dagdag ng trabaho, o may problema sa mga katrabaho, nagre-resign agad. Ano ba naman klase yan? At ikaw naman todo konsinte. Aba, kung makasuporta ka dyan kay Edwin na yan, akala mo ka milyonarya ka. Kaya nga, Mami. Natatawang sabi ni Valerie. Yan talaga si ate. Pangarap yata maging sugar mommy. Nagtawa na ng mag-ina habang tahimik lang si Marife. Ramdam niyang pamilyar na sakit sa dibdib na kahit na anong gawin niya ay parang mali sa mga tao sa bahay na yun. Hindi naman sa ganon. Tinutulungan ko lang si Edwin. Para din naman sa future namin yun. Asus! Pati resume niya ikaw gumagawa. Panggasolina niya ikaw rin. At pati pagkain niya ikaw pang sumasagot. Ganun naman po talaga dapat, di ba? Nagtutulungan na mag-partner. Napatingin siya kay Valerie dahil tila may kakaiba sa tono nito. Pero bago pa siya makapagsalita, ay muling sumingit ang kanyang madrasta. Sa totoo lang, Marife, dapat marunong ka ring magtira para sa sarili mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ikaw tong overtime ng overtime. Tapos mapupunta lang sa ibang susweldo mo. Hindi naman po lahat. Pero halos lahat. Hindi mo ba naisip, ate, na baka ginagamit ka lang? Ano ba naman kayo? Nakuha pa niyang tumawa. Hindi naman ganun si Edwin. At saka nagbibigay din naman ako sa bahay. Tinutulungan ko si tatay sa mga gastusin. Hay, ganyan talaga laging sinasabi ng mga niloloko. Valerie! Saway ng kanyang ama. Ano? Concern lang naman ako kay ate, tay. Napailing si Aling Linda. Marife, malapit na nga pala ang due date ng bayarin sa kuryente, ha? Bayaran mo na agad at baka maputulan pa tayo. Tia, pwede bang sa susunod na buwan ko na lang ibigay? Aba! Bakit? Nagalaw ko kasi yung savings ko dahil sa mga requirements ni... Nino? Ni Edwin na naman? Ay, Diyos ko, Maripe! Ayan ang sinasabi ko! Sa halip na sa sarili mong pamilya itinutulong ang buong sweldo mo na pupunta pa sa ibang tao! Aba, hindi ka ba nahihiya sa mga inaasal mo na parang ikaw pa ang bumubuhay dyan sa nobyo mo? Hindi naman po ibang tao si Edwin, Tia. Basta ako, ate. Hindi ako magpapakamartir para sa lalaking hindi ko pa naman asawa. Walang mapaglagyan ng tuwa si Marife ng sumunod na araw dahil unang sahod ni Edwin sa bago nitong trabaho bilang staff sa isang maliit na kumpanya. At kahit hindi kalakihan ng sweldo nito, ay parang iba na agad ang aura ng nobyo. Mas maayos na itong manamit, mas confident magsalita at mas gumwapo pa ng gusto. Oh, ito na yung baon mo. Nakangiti niyang sabi habang inaayos ang polo ni Edwin nang dumaan ito sa bahay bago pumasok. Bagay na bagay talaga sa yung office attire, ha? Talaga? Oo naman. Dati-rati laging lumang t-shirt at tsinelas lang laging suot mo. Pero ngayon mga bago na mga damit mo at amoy mamahaling pabango pa. Siyempre naman. Dapat naman iayon ko sa trabaho ang itsura ko, di ba? Ngumiti si Marife. Basta, huwag mong kalimutang mag-ipon, ha? Alam ko naman yun. Tsaka huwag ka masyadong magpapapagod at laging mag-iingat sa pagmumotor. Opo, ma'am. Salamat dito sa baon, love, ha? Sige, kailangan ko ng... Ate! Nakita mo ba yung charger ko? Napalingon sila ng nobyo niya sa hagdan. Pababa si Valerie na uniforme na pero halatang sinadya na hapit sa katawan ang blouse at masikip sa bandang bewang.
Hindi sinasadyang napatitig si Edwin dito. Oops! May tao pala! Kunyaring nahihiyang sabi ni Valerie. Agad na umiwas ng tingin si Edwin pero huli na dahil nahuli na nito si Valerie at agad nitong binigyan niyo ng ibig sabihin. Good morning, Kuya Edwin! Good morning. Wow! Bagay na bagay ang polo mo sa'yo, Kuya! Mukha ka ng boss! Nako, salamat. Sa totoo lang, mas gwapo ka ngayon, Kuya, kaysa dati. Namula si Edwin dahil hindi ito sanay sa ganon. Si Marife kasi, kapag pumupuri ay simple lang. Samantalang si Valerie, derecho, komportable at walang hiya-hiya. Napalingon tuloy si Edwin kay Marife na noon ay abala sa kusina. Alam mo, ang swerte na rin ni ate sa'yo, no? Ha? Bakit naman? Sa itsura mo, siguradong marami nagkakagusto sa'yo ng mga babae. Yung mas maganda, yung hindi boring. Yan kasi si ate Marife masyadong mahinhin. Naku, ewan ko ba? Parang lola na nga minsan eh. Ikaw lang naman yata ang matinong lalaki na nakakatiis sa sobrang pagka-boring niya. Ikaw talaga. Hindi naman boring ang ate Marife mo. Oh, please. May pag-irap na sabi ni Valerie. Masyado siyang mabait, masyadong seryoso, masyadong street. Hindi ka ba nagsasawa sa kanya? Natigilan si Edwin at hindi agad nakasagot dahil ayaw naman niyang aminin. May parte rito na sumasang-ayon sa sinabi ni Valerie. Hindi naman. Grabe, ang haba siguro talaga ng pasensya mo, ano? Anong ibig mong sabihin? Kasi, kilala ko yan si ate. Dalagang Filipina yan. At alam ko rin na matagal na kayo. Hanggang kiss nga lang kayo, di ba? Bahagyang lumapit si Valerie kay Edwin. Hay, kung ako ang girlfriend mo, hindi kita hahayaang maghintay. Nanlaki ang mga mata ni Edwin at napalunok. Mabuti na lang at nakita nilang dumating si Aling Linda na agad na dumiretso sa kusina. Abay, ang aga-aga mo, Edwin ah. Magandang umaga po, Aling Linda. Anong Aling Linda? Tita na lang, anak. Napatingin si Marife sa madrasta at napakunot ang noo. Kailan pa nito itinuring na anak si Edwin? Dahil lang ba sa may trabaho na ito ay biglang nagbagong ihip ng hangin? Hoy ha, ang gwapo-gwapo mo na talaga ngayon. Bagay na bagay sa'yo yung damit mo. Nako, salamat po. Papasok ka na rin, Kuya Edwin? Tanong naman ni Valerie. Oo Pwede mong makisabay ako sa'yo? Biglang sabi ni Valerie sabay tingin sa motor ni Edwin na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Natigilan si Marife. Sa motor niya? Ano naman? Madadaanan naman niyang eskwelahan ko, di ba? Hindi ka ba makakapag-commute? Ate, alam mo namang ang hirap mag-abang ng jeep. Sobrang malilate na ako. Oo nga, Edwin. Ihatid mo na si Valerie. Kawawa naman yung anak ko at hirap na hirap lagi sa paghihintay sa jeep. Sabi nito at pagkatapos ay bumaling sa kanya nang mapansin siyang napakunot ang noo. Ihahatid lang naman, Marife. Bakit ang mukha mo ay parang aagawan ka ng boyfriend? Hindi naman po sa ganon. Anong hindi ganon? Ang sama niyang itsura mo, oh. Magpapahatid lang ang kapatid mo, huwag ka nga maarte dyan. Ako po, maarte? Di sino? Nakatitig ka dyan na parang may kasalanan si Edwin. Hindi na lang siya sumagot dahil alam niyang mas palalakihin lang yon ng madrasta. Sa halip ay bumaling siya kay Edwin. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman. Oh, di ba? Ang bait talaga ni Kuya Edwin. Mabilis na kinuha ni Valerie ang gamit sa mesa at lumapit dito. Halika na, Kuya! Sige Love, alis na kami. Sigurado kung okay lang sa'yo, love? Hindi ka ba malilate? Hoy, Marife! Narinig mo na nga kanina si Edwin na mismo nagsabi na okay lang sa kanya na ihatid si Valerie. Bakit mo ba pinapakalman? Gusto mo pa atang diktahan si Edwin ng dapat at hindi niya dapat gawin? Napayuko na lang si Marife. Ate, huwag ka nga na magtampo. Ihahatid lang ako ng jowa mo. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo, no? Mula noon ay halos araw-araw nang sumasabay si Valerie kay Edwin. Sa umpisa ay pilit pa niyang kinukumbinsi ang sarili na wala lang yun, na simpleng paghatid lang sa motor. Pero habang tumatagal ay may mga bagay na mahirap hindi mapansin. Lalo na ng isang gabi ay magkasabay na umuwi ang dalawa.
Dinig na dinig niya ang tawa ng mga ito habang papasok sa bahay. Anong meron? Bakit kayo magkasama? Wala lang. Sagot ni Edwin. Grabe ka naman ate, hindi mo man lang ba hihintayin na makapasok kami sa bahay bago ka magtanong? Inirapan siya ni Valerie at pasalpak na naupo sa sofa. Anyway, nag-ikot-ikot lang naman kami. Saan? Kung saan? Aba ate, mas masahol ka pa kay mami kung magtanong ha? Bakit kayo magkasama? Baling niya kay Edwin. Nakita ko lang siya sa sakayan kaya sinabay ko na. Agad nitong sagot na medyo iritable ang tono. O baka kung ano na naman isipin mo ah. Hindi naman, nagtatanong lang naman ako eh. Lagi ka na lang nagtatanong sa tuwing magkasama kami ni Valerie. Hindi ah. Anong hindi? Para pinag-iisipan mo nga kami ng masama eh. Natigilan siya. Hindi ko naman sinabing... Alam mo ba? Nakakasakal din yung ganyan mo ah. Nakakasakal? Oo. Tiningnan siya nito ng diretso. Alam kong minsan, iba ang iniisip mo. Si Valerie lang yun, Marife. Kapatid mo yun. Napapansin ko lang kasi na lagi kayong magkasama. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi naman sa ganon. Kaya lang ano? Parang pinagbibintangan mo kami. hindi ko kayo pinagbibintangan, okay? Marife. Malumanay na tawag ni Edwin matapos tila mahimasmasan. Kapatid mo si Valerie. Hindi ba pwedeng maging mabait ako sa kanya? Okay lang naman sa akin. Pero kasi parang masyado na kayo nagiging malapit. Biglang natawa si Valerie. Ay grabe, ate ha? Boyfriend mo na nga ng mga magandang loob ni ihatid ako at samahan minsan sa mga lakad ko. Ikaw pa ang galit? Hindi ako nagagalit, Valerie, okay? Ano to, Marife? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Lumakad si Edwin palayo sa kanya. Nagiging suspisyosa ka na nito mga nakaraan. Wala naman kaming ginagawang masama para pag-isipan mo ng ganyan. Kung may problema ka, sabihin mo ng diretso. Hindi yung ganyan na duda ka ng duda. Natahimik siya. Sorry. Dapat lang. Nakasimangot nitong sagot. Basta, huwag ba nang uulitin? Nakakainis lang eh. Lahat ng binibigyan mo ng mali siya. Hindi nakatulog ng maayos si Marife buong gabi. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga tinginan ni Edwin at Valerie at ang pagiging komportable ng mga ito sa isa't isa. At sa lahat ng yun, bakit parang siya pa ang masama? Katulad ng dati ay alas 5 pa lamang ng umaga ay nagsimula ng araw niya. Pero iba ngayon, hindi tulad ng dati na otomatiko siyang babangon para gawin ang mga gawaing bahay. Matagal siyang nanatiling nakatayo sa gilid ng kusina. Tahimik lang na nakatitig sa kalan. Dahil pagod na siya dahil hindi lang sa trabaho kundi sa pakiramdam na parang lagi siya ang kailangang magpakumbaba para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay na yon. Marife! Anong oras na? Bakit hindi ka pa nagsasaing? Kagigising ko lang po, tita. Ba't bakit ngayon ka lang gumising? Napakatamad mo talaga. Hindi naman po ako robot. Mahina pero diretso niyang tugon na nagpatigil kay Aling Linda. Maging si Valerie na pababa ng hagdan ay napahinto. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako robot, tiya. Napapagod din po ako. Natahimik ang dalawa at ilang saglit pa ay natawa si Valerie. Wow ha, marunong ka nang sumagot, ate. Oo, dapat nga noon pa eh. Meron ka ba ngayon, ate, kaya ka ganyan? Valerie, pwede bang tumahimik ka muna? Nanlaki ang mga mata ni Valerie. But, excuse me? Ano nga bang ambat mo dito sa bahay para umasar ka ng ganyan? Lakas loob niyang sabi. Gigising ka, kakain, aalis. Wala ka namang ginagawa dito sa bahay, di ba? Ako lahat? Aba hoy! Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng anak ko, ha? Lumapit si Aling Linda sa kanya at dinuro-duro pa. Totoo naman po lahat yun, di ba, tita? Ako naglalaba, ako naglilinis ng buong bahay, ako nagluluto, ang namamalengke. Akong halos bumubuhay sa inyong lahat. Halatang nagulat ang mag-ina dahil yun ang unang pagkakataon na marinig siyang magsalita ng ganoon. Ate, nanunumbat ka na ngayon ah. Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang ang dapat na noon ko pa sinabi. Bakit ha? Napapagod ka na ba?
Kung ganun, edi umalis ka na dito sa pamamahay ko. May pumipilit ba sa'yong tumira dito? Wala naman, di ba? Biglang nagpantig ang tenga ni Marife. Kung hindi dahil kay tatay, matagal na akong umalis sa buwisit na bahay na to. Eh di ba kahit kailan naman hindi niyo ako tinuring na pamilya? Ang drama. Napairap si Valerie. Ang aga-aga ate, ang drama mo? Diyos ko! Ako? Madrama? Sino kayang umiiyak kapag hindi nabibili ang gusto? Sino ba sa ating dalawang umaasa lang sa ibang tao? Anong ibig mong sabihin, ha? Alam mong ibig kong sabihin? Kita ang pamumula ng mukha ni Valerie. Ate, huwag mo akong sinusubukan, ha? Hindi porket matanda ka sa akin. At huwag mo rin akong ginagawang tanga, Valerie. Doon lang unang naramdaman ni Aling Linda ang ganoong galit mula kay Marife. Hindi na mahina, hindi na basta umiiyak na lang, kundi lumalaban na. Hoy! Ano bang problema mo't nagkakaganyan ka? Tiningnan niya ng matalimang kapatid. Bakit hindi niyo tanungin ang anak niyo? At ano naman ang ginawa ko, ha? Taas noon itong tanong. Nagmamaang-maangan ka pa? Dahan-dahang nagkatinginan sina Aling Linda at Valerie. Hoy, Marife! Kung tungkol na naman to sa pag-atid-atid ng boyfriend mo sa kapatid mo, aba, walang problema kung ihatid siya ni Edwin, tiya. Ang problema, hindi alam niyang anak niyong salitang boundaries. At ano bang ginawa ko, ha? Singhal ni Valerie. Grabe naman ang pagkaselosa mo, ate. Hindi ako magsiselos ng walang dahilan, Valerie. Tinuring kitang kapatid. Excuse me, stepsister mo lang ako. Ang totoo nga, hindi naman tayo magkaano-ano, di ba? Kaya pwede ba, huwag mo akong kontrolin? At hindi dahil boyfriend mo siya, pag-aari mo na siya. Doon tila nagpantig ang tenga ni Marife. Sasagutin pa sana niya yon nang bigla nilang marinig ang tunog ng motor sa labas. Agad na nagbago ang mukha ni Valerie. Biglang nagayos ng buhok at biglang lumambing ang aura. At yun ang mas nagpainit ng ulo ni Marife. Wow! Excited? Parang ikaw ang girlfriend, ah. Ano bang problema talaga, ha, ate? Sa halip na sumagot ay naglakad siya papunta sa gate. Saktong pagbaba ni Edwin sa motor. Good morning. Bati nito. Nang hindi sumagot si Marife at napansin nitong galit ang ekspresyon niya, ay napakamot ito ng noo. Oh, anong problema, Marife? Nako, yan. Pagsabihin mo nga yang si ate. Valerie, pwede ba? Huwag kang sumasabat kapag kami ni Edwin ang magkausap. Nanlaki naman ang mata ni Edwin. Teka, ano ba nangyayari? Ang aga-aga. Hindi ba dapat akong nagtatanong sa'yo niyan? Anong nangyayari, Edwin? Bakit parang mas girlfriend mo pa si Valerie ngayon kaysa sa akin, ha? Ilang sandaling natahimik lang si Edwin, pati si Aling Linda ay napalabas ng bahay. Ayan na nga bang sinasabi ko? Kinakain ka na ng selos mo, Marife! Tia, pwede ba? Huwag mo nga kaming palabasing masama dahil lang insecure ka. Insecure? Ako? Natatawa pa niyang tanong kahit na naiiyak na siya. O hindi ba? Kasalanan ko ba kung mas maganda ako at mas masayang kasama kaysa sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Marife. Ulitin mo nga sinabi mo. Pero nagkibit balikat lang si Valerie. Totoo naman, di ba? Marife, Valerie, pwede ba tumigil na kayo? Singhal ni Edwin. Marife, sa totoo lang, sumusobra ka na. Ako? Oo, ikaw. Lahat na lang talaga ginagawa mong issue. Parang biglang nanghina si Marife dahil bukod sa nasasaktan siya sa mga nangyayari ay pagod na rin siya sa pag-intindi. Gusto na lang sana niyang tapusin ang diskusyon pero bago pumasok sa loob ng bahay si Valerie ay lumapit pa muna ito sa kanila. Oh, ano? Masaya ka na, ha, ate? Siniraan mo na kami. Malamig nitong tanong. Grabe ka na talaga, Marife. Ano ba gusto mo, ha? Lumuhod pa sa iyong anak ko para sabihin wala siyang gusto dyan sa boyfriend mo? Segunda naman ni Aling Linda. Tahimik lang siyang nakatingin kay Edwin. Umaasa na kahit papaano ay magsasalita ito na ipagtatanggol siya, na pakakalmahin siya. Pero wala. Edwin, sabihin mo nga. Ano bang gusto mong marinig? Edwin, hindi ako tanga. Hindi ko naman sinasabing tanga ka, Marife. Oo nga ate, ikaw nga tong toxic dyan eh.
tumahimik ka! Natigilan ng lahat pati si Valerie dahil noon lang siya naging ganoon palaban. Huwag ka nang magmaang-baangan dyan na parang wala kang kasalanan, Valerie. Alam kong ginagawa mo. Nyo! Ni Edwin! Ano ba nga kasing ginagawa ko? Masyado kang lumalapit sa kanya. Masyado kang papansin. Excuse me? Kasalanan ko bang gusto niya akong kausap? Natatawa nitong tanong. Ano? O diba totoo naman? Bumaling ito sa ina. Di ba mommy? Tama naman ako. Oo anak, tama ka. Napaka-insecure talaga niyang kapatid mo sa labas na yan. Tingnan mo, sino bang lalaking matutuwa sa babae na puro duda? Abat, Marife, pwede ba? Hindi ka ba nahihiya sa nanay mo at sa kapatid mo? huminga siya ng malalim at pilit pinigilan ng galit. Tia, Valerie, pwede bang pumasok na muna kayo sa loob? At bakit naman? Sige na, bago pa ako makapagsalita ng masakit sa inyo. Napairap na lang si Valerie at hinatak na ang nanay nito papasok sa bahay. Nang maiwan sila doon sa labas ay tsaka niya hinarap ang kasintahan. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano bang gusto mong gawin ko, Marife? Na hindi ko kausapin ang kapatid mo? Ang gusto ko, huwag kayong masyadong malapit sa isa't isa. Hindi mo ba nakikita kung paano siya kumilos kapag nandyan ka? Ano bang mali sa ginagawa niya? Masaya lang talagang kasama ang... Masaya? O manhid ka lang ba talaga? O talagang gusto mo lang na nilalandi ka niya? Nilalandi? Marife, naririnig mo ba sarili mo? Tsaka, ano gusto mo? Iwasan ko siya? Gusto ko lang maglagay ka ng boundaries. Para mas madalas mo pa siyang kasama kaysa sa akin eh. Hinahatid mo siya sa umaga, sinusundo sa gabi. Inalok kitang ihatid sundo, di ba? Pero ikaw ang ayaw. Dahil ayoko makaabala sa'yo, Edwin. Marife, Hindi ako insecure, hindi ako OA, Edwin. Nararamdaman ko lang na may mali. walang mali. Edwin. Biglang hinawakan ni Edwin ang magkabila niyang braso. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Dahil nakikita akong totoo, Edwin. At kapag hinayaan ko kayo ni Valerie, alam kong tuluyan kang mawawala sa akin. Bahagyang nagbagong ekspresyon sa mukha nito. Love, Hindi ko kakayanin, Edwin. Hindi ko kakayanin kapag niloko mo ko. hindi kita niloloko, love. Hinuli nito ang dalawa niyang kamay at pinisil-pisil yun. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. At may pangako ko sa'yo, di ba? Na hanggang sa uli tayong dalawa. Yumuko siya. Totoo? Ha? Promise. Kaya please, tigilan mo ng kakaisip ng masama sa amin ng kapatid mo. Pero bakit kasi... Ano? Lagi kami magkasama? Sige, iiwas na ako sa kanya. Ano? Iiwas na ako sa kapatid mo. Okay na? Totoo? Tumango ito. Kung yun lang ang kakapanatag ng loob mo. Sorry. Mahina niyang sabi. Nasasaktan lang talaga kasi ako kapag... Ako rin naman. Masakit sa akin na pinag-iisipan mo ko na niloloko kita. Hindi kita lolokohin, love, okay? At lalayo na ako kay Valerie. Napapikit si Marife nang mas lumapit ang kasintahan. Salamat, love. Ako nang bahala magpaliwanag sa nanay mo na hindi ko na maihatid at masusundo si Valerie. Siguro ikuha na lang natin siya ng service. Sige, mas mabuti pa nga siguro. Sorry talaga, love ah. Sorry din. Hindi ko talaga naisip na sobra ka na pala nasasaktan sa pagiging malapit ko sa kapatid mo. Marahan siyang tumango at yumakap kay Edwin habang nananalangin na sana ay yun ang huli nilang pag-aaway ng nobyo tungkol kay Valerie. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Maaga siyang nagising ng umagang yun para magluto at tulad ng dati ay masakit ang ulo niya dahil sa overtime kinagabihan. Pagbaba niya sa kusina ay agad siyang napahinto nang makita si Valerie na nakayuko sa lababo. Valerie? Nilapitan niya to at nakitang putlang-putla ito at pawis na pawis. Valerie, okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Ayos lang ako. Hindi ka mukhang okay. Ate, sabi na ngang okay na ako. Bago pa muling makapagsalita si Marife ay narinig niyang mabilis na pagbaba ng tiyahin. Valerie? Agad itong lumapit dito. Anong nararamdaman mo, anak? Mami,
Okay lang ako. Hindi anak, namumutla ka. Kanina pa siya nagsusuka. Mahinang sabi ni Marife. Okay lang nga ako. Hindi maintindihan ni Marife pero biglang nag-iba ang pakiramdam niya. Valerie, kailan ka pa nagkakaganyan? Hindi ito tumugon at bigla lang itong umiwas ng tingin. Valerie, ate pwede ba? Kailan pa, Valerie? Tahimik ang buong bahay at ilang sandali pa ay dahan-dahang napatingin sa kanyang tiyahin at saka nanlalaki ang mga mata. Valerie, anak. Mommy. Anak, mabuti pang umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Teka tiya, may gusto lang akong malaman. Valerie, nanginginig ang boses niyang sabi. Sabihin mong mali ang iniisip ko. Biglang umiyak si Valerie. Napaupo ito sa sahig at kinailangan nila itong alalayan para maayos na maiupo sa upuan. Valerie, please, sagutin mo ko. Sino ang ama niyan? Agad itong yumakap sa ina nito at lalong umiiyak. Okay lang anak, huwag kang umiyak. At doon tuluyang nandilim ang paningin ni Marife. Tia, ano? Hindi niyo man lang ba questionin yung anak niyo? Akala ko ba, Pwede bang kumalma ka, Marife? kumalma? Halos pasigaw niyang tanong. Buntis siya, Tia! Ni hindi ka pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral eh! Aba, at anong gusto mong gawin ko? Palayasin siya? Tia! Nariyan na yan. Ano pa bang magagawa natin? Napahigpit siya ng hininga. Wala naman talaga siyang dapat pakialam kung ano pang mangyayari kay Valerie, pero malakas ang kutob niya. Sinong ama, Valerie? At nang hindi pa rin sumagot si Valerie ay unti-unti siyang napaatras. Ate, sabihin mo! Si Edwin. Napahawak siya sa dibdib. Hindi. Sorry, ate. Bakit, Valerie? Hindi ba sabi mo, wala na? Sabi niyo wala na akong dapat isipin dahil hindi na kayo... Hoy, Marife! Huwag ka nga mag-iskandalo dyan! Tiningnan niya ng masama ang tiyahin at nilapitan ito. Naiintindihan niyo ba ang nangyayari, Tia? Buntis yung anak niyo! At boyfriend ko ang ama! Boyfriend ko, Tiyang! O anong gusto mong mangyari? Nabuntis niyang anak ko! Sigaw ni Aling Linda. Kaya kinakampihan niyo siya? Eh sino pa bang kakampihan ko? Ikaw? Eh kaano-ano ba kita? Tuloy-tuloy ang paghagulhol ni Marife. Pero ako yung niloko, Tia! Bakit? Kasalanan ko ba yon? At ano kasalanan ko? Kasalanan ng anak niyo! Diretso at matigas niyang sabi. Abat, sino ba ang buntis? Bakit hindi niyo itanong sa kanya kung gusto niyang magpabuntis? Marife, di ba totoo naman? Ginusto ni Valerie na mabuntis ni Edwin. Anong sabi mo? Sinira niyang anak niyo ang buhay ko. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Anak ko yung pinagsasalitaan mo na masama. At ako? Ano ako? Walang tigil ang luha ni Marife. Gusto mong marinig ang totoo? Sampid ka lang naman talaga sa bahay na to eh. Kanino bang bahay to? Hindi ba sa amin ng tatay mo? Yun ang nga, Tiyang. Bahay niyo ng tatay. Ako nga halos gumagastos sa mga pangangailangan sa bahay na to. Pero anong ginagawa niyo sa akin? Inaalipin. At ngayon, ano? Bumaling siya kay Valerie at dinuro ito. Paano mo nagawa sa akin to, Valerie? Paano mo nagawang lokohin at saktan ako ng ganito? Kapatid mo ako, Valerie. Wala kang awa. Minahal ko kayo. Tapos ganito lang gagawin niyo? Tahimik na umiyak si Valerie habang inaalo ng ina nito hanggang sa may marinig silang bumababa ng hagdan. Oh, ano nangyayari dito? Napalingon ng lahat. Nang makita ni Marife ang ama ay may nararamdaman siyang pag-asa. Tay! Bakit ka umiyak? Anong kaguluhan to, anak? Agad siyang yumakap dito at umiyak na parang bata.
Si, si Valerie, tay. Nabuntis. Nabuntis siya ni Edwin. Natigilan ito at nanlaki ang mga mata. Ano? Niloko nila ako, tay. Diyos ko. Yun lang ang lumabas sa bibig ng kanyang ama. Wala nang iba. Tay, wala man lang ba kayo sasabihin? Hindi niyo man lang ba siya pagagalitan? Pagsasabihan? Dahan-dahan itong lumayo sa kanya at lumapit kay Valerie. Okay ka lang ba, anak? Tatay, sorry po. Umiiyak na sabi ni Valerie sabay yakap sa amain. Shh. Okay lang, anak. Walang may gusto nang nangyari. At nang tingnan niya si Aling Linda ay kakaiba ang ngiti nito na parang nanunuya pa. Tay, bakit? Bakit siya pang kakampihan niyo? Anak, Ako ang niloko, tay! Bakit kayo ganyan? pero anak, Ganun na lang po ba yun? Hahayaan niyo na lang na lokohin ako? Marife, hindi kita pinalaki para... Ayun na nga, tay eh! Pinalaki niyo ako na maging magalang, maging mabait, mapagbigay. Kaya ako nagkaganito eh. Kaya ako na lang lagi nagbibigay. Nagpapaubaya. Huminga siya ng malalim at pinahiran ang luha sa pisngi niya. Yun ba ang gusto niyo? Ang ipaubaya ko si Edwin dyan sa anak ng kinakasama niyo? Anak, Nilapitan siya nito at hinawakan ng kamay. wala na tayong magagawa. Nariyan na yan. Ano bang gusto mo? Ang pasanin ng kapatid mo na mag-isang pagbubuntis niya? Ang lumaki ang bata na walang ama? Of all people, bakit umasa ako na nakakampihan niyo ako, tay? Wala kayong utang na loob. Wala nang natitirang dahilan si Marife para manatili sa bahay, kaya umalis na rin agad siya ng araw na yon. At kahit pa nga ang inaasahan niyang pagpigil ng ama ay hindi din nangyari. Sa Maynila niya sinubukang makipagsapalaran at doon ay natutunan ni Marife kung gaano kalupit ang mundo sa mga tulad niyang walang kahit na ano. Sa isang maliit na paupahan siya nanuluyan at pinasok ang iba't ibang trabaho. Kasambahay, receptionist, tagal-deliver ng kung ano-ano. May mga araw na hindi siya kumakain dahil sa liit ng sweldo hanggang sa makapasok siya bilang waitress sa isang malaking restaurant sa Ortigas. Maliit man ang sahod, malaking bagay na para sa kanya na kumikita siya para sa sarili at hindi para sa iba. Ay Marife, kaya mo ba yung 3 mesa sa itaas? Tanong ng supervisor niya isang gabi habang abala sa dinner rush. Kayang-kaya, sir. Sigurado ka ha? Overtime ka na naman yata. Hindi ka ba napapagod? Okay lang, sir. Sanay na po ako. Isang maulang gabi, pauwi na siya mula sa pinagtatrabahuang restaurant nang halos hindi na niya maramdaman ang mga paa dahil sa pagod. Basang-basa ang kalsada, madulas at madilim, at nagulat na lamang siya ng napakalakas na busina at napapikit dahil sa maliwanag na headlights na mabilis na lumalapit sa kanyang direksyon. Miss, tabi! Hoy Ale, masasagasaan ka na! Hala si ate kawawa naman, nahitanran! Grabe naman yung nakabangga kay ate, walang puso! Malakas na tunog na lamang ng preno ang huling narinig ni Marife, kasabay ng malakas na sigawan. Sir! Sir! Sir, gumagalaw na po siya! May mga boses sa paligid, malabo, parang lumulutang, at ilang sandali pa ay may narinig siyang isang boses, mas malalim at mas kalmado. Tawagin mo si Doc Villegas! Opo, opo! Pagkatapos ay unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin. At nang muling magmulat ng mata si Marife, akala niya'y nananaginip lang siya. Ang malambot na kama, ang makapal na kumot, ang kakaibang bango ng paligid. Unti-unti niyang inilibot ang paningin at doon siya natigilan. Nasaan ako? Ang laki naman ng kwartong to. Ang taas ng kisame.
Gold ang chandelier. Anong... Pinilit niyang bumangon pero agad siyang nakaramdam ng sakit sa buong katawan. Aray! Aray! Doon niya nakita ang nakabenda niyang braso, pati ang mga binti. Anong nangyari? Nasaan ako? Muli na sana siyang tatayo nang biglang bumukas ang pinto at isang matandang babaeng nakauniforme ang pumasok. Ay, gising ka na pala, madam. Nasaan po ako? Anong ginagawa ko rito? Ngumiti ang matanda. Nasa bahay po kayo ni Sir Rufus. Rufus? Sinong Rufus? Si Sir, siya ang... So, mabutit gising ka na, Miss Marasigan. Kapwa silang napalingon ng matanda sa bagong dating na pinanggalingan ng malalim na boses. Pamilyar ito sa kanya. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Sa ID mo, Ikaw yung... Rufus Salazar. Hindi maalis ni Marife ang tingin niya rito. Nasaan po ako? Nasa ospital ba ako? Hindi. Nandito ka sa bahay ko. Bahay niyo? Bakit ako nandito? Wala ka bang naalala? Well, naaksidente ka nung nakaraang gabi. Hit and run. Mabuti na lang eksaktong napadaan kami. The truth is, munti ka nang masagasaan ng driver ko. Mabuti na lang mabilis ang reflex niya. Teka, wala ka ba naalala? Marahan siyang umiling habang pilit inuunawa ang sitwasyon. Tinitigan lang niya ang binata na nakatayo sa harap niya. Meron naman, pero medyo malabo po. Normal lang na wala ka pang maalala, sabi ni Doc. Ilang araw na po akong... 2 araw. Nako, paano ang... Wait, huwag ka munang tumayo dyan, miss. Hindi mo pa kaya. Pero may trabaho kasi ako. Hindi nila alam ang nangyari, baka tanggalin ako. Kumunot ang noo ng binata at pagkatapos ay marahang natawa. Seryoso? Yan pang iniisip mo ngayon? Kagagaling mo lang sa aksidente. Hindi ka pa makatayo na maayos. Sa halip na magpagaling ang iniisip mo, mas importante pa sa'yo yung trabaho? Sir, ilang buwan na po akong hindi nakakabayad sa renta ko. May kailangan pa akong bayaran. Kuryente, tubig. Kaya kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Isang araw lang akong hindi makapasok. Malaki na pong mawawala sa akin. Hindi ko po kayang... Dito ka muna, Miss Marasigan. May mapagpapahingahan ka. May pagkain habang nagpapagaling. May doktor na titingin sa'yo. Libre lahat. Hindi po yun ganun kasimple. Umiling ito at mas lumapit sa kanya doon sa kama. Kailangan ba huli nakatulog na maayos? Hindi ko na maalala. Huling nakakain na mabuti. Kailan mo hinayaan ang sarili mo na magpahinga? Okay lang naman po ako. Hindi ko... May hairline fracture ka sa binti. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Nanlalaki ang mata niyang tanong. May bali ka sa binti. At hindi lang yun. May 2 tahi ka sa braso at severe exhaustion. Sabi ng doktor, wala ka dapat ibang gawin kundi magpahinga. Naku sir, kung magtatagal po ako dito, hindi ko alam kung paano ko kayo babayaran sa lahat ng nagastos niyo sa pagpapadoktor sa akin. May sinabi ba ako na kailangan mo akong bayaran? Kahit hindi niyo po sabihin, obligasyon ko pong bayaran yon. No need. Ang mahalaga makapagpagaling ka. Kaya ko naman po sir eh. Hindi mo pa kaya. At hindi kita hayaang umalis ng ganyan ang kalagayan mo. Umiling-iling siya tiningnan ng binata. Bakit niyo ako tinutulungan ng ganito? Samantalang hindi niyo naman ako lubos na kilala. Dahil kailangan mo ng tulong. Amanang, magdala ka dito ng pagkain para kay Miss Marasigan. Opo sir. Nakangiting tugon ng matanda bago tuluyang lumabas ng kwarto. Magpahinga ka muna. Kumain ka. At saka na natin pag-usapan ang mga dapat pag-usapan pagbalik ko. Huwag ka na muna mag-alala. May mga taong magbabantay at mag-aalaga sa'yo hanggat nandito ka. Mag-aalaga? Hindi ako sanay ng inaalagaan. Napayuko siya nang maalala ang iniwan niyang buhay sa probinsya. Buong buhay ko, ako nag-aalaga sa ibang tao. Napabuntong hininga si Rufus, halatang pilit inuunawa ang sinabi niya. The more you need to stay. Kahit ngayon man lang, maranasan mong maalagaan. Hindi makatulog si Marife ng gabing yun. Noong 1 linggo lang ay nakahiga siya sa matigas na kama at nakatingin sa butas-butas na bubong. Pero ngayon ay para siyang nasa ulap. Masarap pero nakakapanibago.
Dahil walang sigawan, walang nangiinsulto at walang naguutos. Grabe, mas malaki pa tong kwarto na to kaysa sa bahay namin sa probinsya. Napapikit pa siya nang biglang maalala ang kanyang mga naiwan. Ang kanyang ama, si Tia Linda, si Valerie, si Edwin at ang mga pasakit na mga ito sa kanya noon. Ayaw man niyang isipin, hindi pwedeng sa isang iglap ay bigla na lang mawawala ang sagit na dulot ng mga ito sa kanya. Oh, bakit gising ka pa? Napadilat si Marife nang biglang bumukas ang pinto. Si Rufus nakatayo sa pintuan at may hawak na isang baso ng tubig. Hindi ka ba makatulog? Hindi ka ba komportable sa higaan? Sa totoo lang, hindi kasi ako sanay sa ganito. Sa ganito kalambot na kama. Gusto mo bang palitan ng kutsyon? Natawa siya. Hindi naman sa ganon. Ngayon lang kasi ako nakahiga sa ganito. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang tinutulugan mo noon? Papag o kaya sa sahig. Marahang ibinaba ni Rufus ang baso sa maliit na mesa na tabi ng kama at saka siya nito tiningnan ng mabuti. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Wala naman. Curious lang ako sa naging buhay mo bago ang lahat ng to. Napansin ko lang kasi sa mga kilos mo. Sa mga salita no. Parang expected mo lagi na. Lagi kang sisigawan o pagagalitan. Alam kong wala ako sa posisyon na makialam sa sitwasyon mo pero... Kinuha nito ang isang maliit na papel sa bulsa ng pantalon nito at inabot nito sa kanya. Contact info ko yan. Kung may kailangan ka, kahit na ano, tawagan mo lang ako. Bakit po? Huminga muna ito ng malalim. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero I have this feeling about people. At nung una kitang makita, nung na-aksidente ka, alam ko di sa kababuting tao. Kaya kita tinulungan. Napakunot ang noo niya. Ano pong kapalit? Sandaling natawa si Rufus. Kapalit? Ganun naman talaga, di ba? Wala namang taong tumutulong ng walang kapalit. Sa halip na ma-offend ay ngumiti lang ito. Ikaw ba? Kapag tumutulong, naghihintay ka ng kapalit? Hindi po. O di ba? Ganon din naman ako. Pero kasi, madalas, buong buhay ko hindi ko naranasang tulungan, sir. Ako palagi yung may kailangang gawin para sa iba. Para lang patunayan na may halaga ako. At kapag tumigil ako, parang ako na ang pinakamasama. Kaya kapag may tumutulong sa akin, hindi ko mapigilang mapaisip. Na mahihingin din sila. Ganun na nga. Well, based on what you've been through, may reason para magduda ka. Hindi niya inaasahan na may taong makakaintindi sa kanya. Bahagya siyang napangiti. By the way, may kaanak ka ba na pwede natin kontakin para ipaalam ang nangyari sa'yo? Ilang sandali pa bago siya umiling. Itinuturing ko na silang patay. Kumunot ang noo ni Rufus pero hindi na nagtanong pa tungkol doon. So, saan ka tumutuloy? Sa isang maliit na kwarto lang, umuupa. Mag-isa? May roommate ako pero hindi ko rin masyadong nakikita dahil pareho kaming may trabaho. Okay naman ba doon? I mean, maayos ba? Safe ba? Okay na po kesa sa wala. Madalas mahina ang tubig, mahal din ang singal sa amin sa kuryente. Pero tuwing gabi lang din naman ako doon. Tulog lang talaga dahil lagi naman ako nasa trabaho. At okay na sa'yo yun? Sa ngayon, okay na. Pero syempre ayoko naman na hanggang doon na lang ako. Kaya nagsusumikap ako ng sobra para matupad kong pangarap ko. Marahan siyang yumuko para itago ang namumuong luha pero napansin pa rin yun ni Rufus. Pangarap? Ano bang pangarap mo? Yung makaipon, makapagnegosyo, kahit maliit lang muna, hanggang sa lumago. That's good. Importante ang may pangarap, ang may ambisyon. Baka may plano ang Diyos kung bakit nangyaring lahat. Malay mo, ito na pala ang magiging umpisa mo para sa tulad mong may pangarap. Anong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat ito at ngumiti. Magpahinga ka na muna at matulog. Bukas ng umaga, titignan ulit ni Doc ang kalagayan mo. Sir, Call me Rufus. pero Please. okay, Rufus, maraming salamat sa lahat. Makalipas pa ang isang linggo ay tuluyan nang gumaling si Marife. Tinanggal na ang benda sa kanyang binti at braso at nakakalakad na rin siya ng maayos. Malaking pasasalamat niya kay Rufus sa lahat ng ginawa nito sa kanya, lalo ng alok nitong tulong na hindi niya tinanggap. Hindi dahil sa ayaw niya kundi dahil sa ayaw niyang abusuhin ang kabaitan nito.
Kaya bumalik siya sa dating buhay niya. Araw-araw na trabaho at kaunting pahinga sa gabi, hanggang sa isang araw ay muli na namang nagulo ang tahimik na sana niyang buhay. Marife! Table 3, extra rice! Opo! Marife! Tubig sa table 6! Ayan na po! Marife, may naghahanap sa'yo! Ha? Sino? Tanong niya sabay lingon sa entrada ng restaurant. Hindi ko alam. Sagot ng kasamahang si Becky. Pero ang gwapo Marife at halatang mayaman. Naku, si Sir Rufus ba yun? Bakit siya nandito? Bulong niya sa sariling nang makilala ang lalaking naghahanap sa kanya. Agad niyang pinunasan ng kamay sa suot na apron at patakbong lumapit dito. Sir Rufus, anong ginagawa niyo rito? Ay, sorry, Rufus nga pala. Bakit ka nandito? Pwede ba kita makausap? May trabaho pa kasi ako eh. Don't worry. Napagpaalam na kita sa boss mo. Ilang minuto lang naman. Naupo si Rufus sa dulong mesa ng restaurant kung saan wala masyadong customer. At tubili pa siyang sundan nito sa umpisa pero sumunod na rin siya dahil alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Okay Marife, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Tungkol saan po ba to? Business opportunity. Para sa'yo. Para sa akin? Waitress lang po ako, Rufus. Anong may tutulong ko sa business na sinasabi mo? May nabanggit ka sa akin na may pangarap ka, di ba? Kahit maliit ang pagkakakitaan na pwede mong palakihin. Tumango siya. Opo, pero... Eto, tingnan mo. Ano to? Business proposal. Naroon ang lahat ng mga importanteng bagay na dapat niyang malaman. Lokasyon, projected setup, rough floor plan, concept note at isang maikling summary ng isang maliit na cafe-restaurant business. Anong... Isang maliit na resto-cafe hybrid. Paliwanag ni Rufus. Nothing big, simple lang. Clean concept, good foot traffic. Hindi siya main company ko pero bagong project na gusto kong subukan. Bakit niyo binibigay sa akin to? Dahil gusto kong ikaw ang magpatakbo niyan. Ako? Oo, pero don't worry, hindi ka naman mag-isa. May mga makakasama ka, mga magtuturo sa'yo ng proseso. Pero Rufus, hindi naman ako businesswoman. Wala akong alam sa mga ganito. Kaya nga ititrain ka. Bakit? Dahil may pangarap kang tao. May ambisyon ka. At alam ko na kung ano man ang pinagdaanan mo noon at pinagdadaanan mo ngayon, magagamit mo lahat ng yun sa pag-abot ng pangarap mo. Pero hindi sapat yon. Hindi naman ako nakapagtapos. Sa totoo lang, hindi ko pa tapos yung accountancy course ko. It doesn't matter, really. Ang mahalaga sa akin, ang pagpapahalaga mo sa trabaho at hindi ka mareklamo. Lalo na't nakayanan mo pa rin buhayin ng sarili mo sa kabila ng mga hirap na naranasan mo. Pero Rufus... Marife, I'm offering you a chance to reach your potential. Kung iniisip mo na ginagawa ko to dahil sa awa, of course not. Hindi to charity. Hindi to pabor. It's a partnership. Sa oras na nabuksan na ang lugar, tutulong ko sa pag-manage ng operations. Staff, service, daily flow, quality. Rufus, sandali lang. Makinig ka muna Marife. Ayaw mo bang kumita ng medyo malaki? And at the same time, matuto na magnegosyo? Gusto. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Pero ang hindi ko maintindihan, bakit mo ginagawa to? Huminga muna ito ng malalim. Kailangan ko ng tulad mo sa kumpanya ko. Masipag, masigasig, sanay sa hirap. Pero bakit ako? Marami namang iba dyan na mas magaling, mas mapagkakatiwalaan. Siguro nga. Pero ikaw ang pinili ko. Wala namang espesyal sa akin, Rufus. Diyan ka nagkakamali, Marife. Kahit hindi mo sabihin, alam ko ang hirap na pinagdaanan mo. Ay lahat ng pagod, sakripisyo mo para sa pamilya mo sa probinsya. Na kahit inaalipin ka na, wala ka pa rin kapaguran sa pagtulong. At yun, Marife, yun ang kailangan ko. Yung disiplina mo, yung pasensya. Nasa yung lahat ng qualities na hinahanap ko na makakatulong sa pagpapalago ng negosyo. I don't need someone perfect. Ang kailangan ko isang tao na hindi agad-agad sumusuko. Bahagyang napamaang. Rufus, paano mo nalaman ang tungkol sa buhay ko? Well, Ito naman ang bahagyang napayuko. huwag ka sana magagalit. Pero, pina-background check kita. Ano? Kailangan ko lang makasiguro kung karapat dapat kitang tulungan, Marife. At hindi nga ako nagkamali. Dapat ay magalit siya sa binata dahil sa kapangahasan niyon.
Pero hindi rin niya maisisisi ang ginawa nito. Kahit naman siguro siya, hindi basta-basta tutulong kung kani-kanino ng ganun-ganun na lang. Hindi naman kita minamadali. Take your time. Pero sana, kapag nakapag-desisyon ka na, tawagan mo ako agad para maasikaso agad natin ang mga kailangan para masimulan na natin ang negosyo. Muli niyang tiningnan ng hawak na mga papeles. Sige, pag-iisipan ko. Great. Ipinapangako ko na hindi ka magsisisi. Tutulungan kita matupad ang pangarap mo. At sana, tulungan mo din ako Saan? na mabuksan muli ang puso ko. Hindi naging madali ang lahat kay Marife, pero sa tulong ni Rufus ay natupad niya sa wakas ang pangako niyang magkaroon ng isang sariling negosyo. Sa halos 3 taon, wala siyang ginawa kundi ang magsipag at ngayon ay wala na siyang ibang hiling bukod sa iisang bagay. Marife, alam mo, hindi mo naman kailangan gawin to. Sigurado ka bang handa ka nang humarap sa kanila? Bulong ni Rufus habang nakatingin sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan. Napalingon si Marife dito. Ibang-iba ng itsura niya ngayon at kahit sinong makakakita sa kanya ay hindi masasabing galing siya sa mahirap. Ang tanong, sila ba? Handa ba nila akong harapin? Napailing si Rufus. Hindi ko sinasabing tama to, Marife. Pero alam mo naman kahit na anong gawin mo, nandito lang ako para sumuporta. At nagpapasalamat ako doon, Rufus. Marahan niyang pinisilang kamay nito. Salamat sa lahat. Mahal kita, Marife. At una pa lang kitang nakita, alam kong ikaw ng babae na kaya kong mahalin habang buhay. Kahit ganito ako? Kahit ano ka pa. At kung ano man ang desisyon mo, alam kong kailangan mo yan para sa sarili mo. Ilang oras pa ay pumarada na ang kotse sa tapat ng lumang bahay. Napahigpit ang hawak ni Marife sa folder sa kanyang kandungan nang muling masilayan ang kanilang bahay. Handa ka na ba? Handa na ako. Matagal na. Pagbaba nila ng sasakyan ay ramdam agad niya ang mga tingin ng kapitbahay, ang mga bulungan, ang pagtataka. Sa harap ng gate ay eksaktong nandoon si Aling Linda, si Valerie at ang tatay niya. Marife! Gulat na tanong ng kanyang ama. Tay, Ikaw ba talaga yan, Marife? bakit? Naalala niyo ba? Patay na ako? Marife! Ano ginagawa mo rito? Ate? Sabat naman ni Valerie, hawak ang bata sa balakang at ramdamang pagod sa muka. Hindi ako nagpunta rito para mangamusta. May gusto lang akong ipakita sa inyo. Diretso niyang sabi sabay abot ng folder sa kanyang tiya. Ano to? Dahan-dahan yung binuksan ni Mang Romy ang folder habang binabasa ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi maaari. Paano mo nagawa ito? Anak, bahay natin to. Hindi na ngayon. Anong? Sa akin na ang lupang kinatatayuan ng bahay na to. Teka, Marife, imposibleng. Paanong? Walang imposible kapag maraming pera. Tia Linda. Nagkatinginan sina Romy at Linda. Eksakto namang lumabas si Edwin mula sa bahay at natigilan ito pagkakita sa kanya. May hawak itong basahan, nanlalagkit ang buhok. Payat at halatang hirap na hirap sa buhay. Marife? Edwin, alam mo bang ako ang nakabili ng lupa? Ha? Alam mo bang ako ang dahilan kung bakit nalugi ang resort ninyo? Marife, wala kang karapatang. Singit ni Aling Linda na agad niyang sinagot. Karapatan? Talagang sa inyo pa nanggaling yan? Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Tia Linda, ako ang dahilan kung bakit hindi matanggap-tanggap sa trabaho si Edwin. Papanong lahat ng pinag-a-applyan mo, kinokontak ni Rufus para sabihin na wag i-hire? Marife, Gusto ko mag-sorry, pero wala eh. Hindi ako sorry sa ginawa ko. Deserve mo yon, Edwin. Deserve niyong lahat ang mga nangyayari ngayon sa buhay niyo. Oo nga pala, bago ko makalimutan. Ako nga rin pala ang bumili ng lupang katabi nitong bahay. At huwag kayong aasa na makakatapa kayo sa lupain ko. Napapikit ang tatay niya. anak, Tay, alam ko na nung umalis ako. Ginamit yung perang inipon at pinaghirapan ko ng matagal na panahon na ipinatago ko sa'yo. Tama? Nilustay mo para dyan sa asawa at sa anak niya para mabili ang lahat ng luho nila. At si Edwin ang dahilan kung bakit nagkandaloko-lokong buhay niyo dahil sa mga bisyo niya.
Alam ko rin na halos si Valerie na lang ang bumubuhay sa anak nila. Paano nga? Dahil kaya ko, Edwin. May pera na ako para gawin ang lahat ng dapat ay noon pa. Anak, bakit kailangan mo kaming sirain ng ganito? Dahil kayo ang unang sumira sa akin. Dahil ni minsan, hindi niyo ako pinahalagahan. At kahit nung umalis ako, ni isa sa inyo, walang humabol. Marife, anak, hindi mo lang alam kung gaano ako naghirap na. Hindi, Tay. Ikaw ang walang alam. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang gumising sa araw-araw na paulit-ulit ko kayong pinipili kahit na walang pumipili sa akin. Napayuko si Valerie, maging si Edwin at ilang sandali pa ay humarap ito sa kanya. Kung gusto mong gumante, sige. Pero huwag mo sanang idamay ang anak namin. Wala akong planong idamay yung bata. Pero gusto kong ipaalam sa inyo ang pakiramdam na mawala ng matitirahan, mawala ng halaga, at mawala ng masasandalan. Napaangat ang tingin ni Edwin. Marife, pakiusap. Pakiusap? Nung ako nga umiyak at nagmakaawa, nakinig ba kayo? Hindi, di ba? Ako pang lumabas na masama nun, di ba? Kaya wala kang karapatan makiusap sa akin ngayon. Sa akin ang lupang to at wala na kayong magagawa. Narinig niyang napamura ang ama at napaupo na rin ang tiyahin sa tabi nito. Anak, ano bang gusto mong gawin namin para mapatawad mo kami sa lahat ng nagawa namin sa'yo? Gusto mo bang isa-isa kami mag-sorry sa'yo lahat? Hindi ako nandito para tanggapin lang ang sorry niyo. Anong gusto mong gawin ko? Mahinang tanong ni Edwin. Gusto ko lang na makita ang reaksyon niyo ngayong nalaman niyo kung ano na ako ngayon. Na ang babaeng inalila niyo noon, ang babaeng pinalayas niyo noon, ay siya nang nagmamay-ari ng lahat sa inyo. Ilang buwan pa ang lumipas, habang nakatayo sa may bintana ng bago niyang coffee shop ay hindi maiwasan ni Marife na magbalik tanaw sa hirap na dinanas niya noon at sa tagumpay niyang tinatamasa ngayon. Nasa kanya ng pera, ang respeto ng nakararami at nagawa na niya ang paghihiganti na ilang taon din niyang pinagplanuhan. Pero bakit ganoon ang pakiramdam niya? Bakit hindi ka pa umuwi? Yun ang narinig ng tanong ni Rufus habang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Ikaw din naman, tapos ng meeting mo? Kanina pa. So bakit hindi ka pa umuwi? Dahil nandito ka pa. Tinapunan niya ito ng tingin at saka nginitian. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Of course. So, kumusta? How do you feel? Tungkol saan? Alam mo kung tungkol saan. Yung totoo? Masaya. Napalunok siya at muling tumanaw sa labas. Nung nakita kong walang masabi si Valerie, nung nakita kong umiiyak si Tiyang Linda, nung nakita kong payat at talunan si Edwin. Sa totoo lang, Rufus, masarap sa pakiramdam. Ilang taon akong umiyak. Ilang taon kong tinanong sa sarili ko kung bakit sa akin nangyari ang lahat ng kamalasan. Ilang taon akong nagtrabaho para sa kanila habang sinisira nilang buhay ko. Kaya nung nakita ko na sila naman ang nahihirapan, pakiramdam ko, nabawi kong lahat. Pero may mga gabing hindi ako makatulog. Bakit naman? Hindi ko alam. Dahil hindi ka ganun kasama, Marife. Sa tingin mo? Oo. Galit ka lang. Kinain ka ng galit mo kaya nagawa mong paghigantihan sila ng ganun. At magkaiba ang pagiging galit sa pagiging masamang tao. Saglit siyang natigilan. Akala ko, kapag nakapaghiganti ako, mawawala na lahat ng sakit. Nawala ba? Hindi. Tahimik na umalis si Rufus at pagbalik nito ay may inabot itong folder. Ano to? Tingnan mo. Nang makita niyang nasa loob ay unti-unti siyang namutla. Naroon ang mga litrato, mga report, records at bawat pahina ay tungkol sa kanyang pamilya. Si Tatay. Payat na payat si Mang Romy sa larawan. Nasa waiting shed, may dalang maliit na bag at naghihintay ng masasakyan. Anong... Sa sumunod ay litrato ni Valerie, kalong ang umiiyak na anak. Naglalakad sa kalye habang naglalako ng kakanin. Hindi man gusto ay naramdaman niyang may kumurot sa kanyang dibdib. At sa huling larawan ay ang tatay niya kasama si Rufus. Bakit kayo magkasama ni tatay?
Lumapit siya sa akin, Marife. Noong nakarang linggo, lumuwas daw siya sa Maynila para humingi sana ng tulong. Bakit? Gusto ko niya makausap, pero nahihiya siyang dumiretso sa'yo. Kaya sa akin na lang niya ipinasabi. Anong sinabi niya sa'yo? That he failed you. Nagabi-gabi, naaalala niya yung araw na umalis ka. Inaamin niya na duwag siya, Marife. Na kung pwede lang daw maibalik niya ang nakaraan, hindi niya hayaan ang nangyari. At sana raw nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtanggol ka. Tama na, Rufus. Bakit mo ba sinasabi sa akin to? Dahil kilala kita. Mabuti kang tao, Marife, at Hindi! Mali ka! alam mo ba kung bakit ako na-inlove sa'yo? Dahil noon pa man, alam ko na may maganda kang puso. Rufus, Ikaw yung ibibigay pa sa iba ang pagkain dahil nagugutom na siya. Yung handang magsakripisyo para lang sa mahal sa buhay. At yung patuloy pa rin magmamahal kahit nasasaktan na. umiling siya. Hindi na ako yung babaeng yun, Rufus. Ayoko nang bumalik sa ganong kahinang. No, Marife. Hindi kayo naan yun. At alam ko na sa likod ng katapangan na ipinapakita mo, naariyan pa rin sa puso mong dating ikaw. Yung matiisin, yung mapagpatawad. Hindi na napigilan ni Marife ang pagtulo ng luha. Agad siyang niyakap ni Rufus ng mahigpit, tanda ng pagmamahal nitong walang panghusga. Akala ko magiging masaya ako, Rufus. Pero bakit parang mas mabigat? Nakita niyang napangiti ang binata. Because revenge gives satisfaction, but forgiveness gives peace. Walang naitugon si Marife dahil alam niyang tama si Rufus at alam din niya na hindi magiging tahimik ang buhay niya hanggat hindi siya babalik sa kung ano siya bago pa siya sinira ng mundong ginagalawan. Ilang araw ding pinag-isipan ni Marife ang mga sinabi ni Rufus at ilang araw pa bago siya nakapagdesisyon na balikan ang pamilya. At sa tulong ng kasintahan ay natagpuan nila ito sa isang hapon malapit sa simbahan. Sa gilid ng daan kung saan nakaparada ang lumang kariton na may pinagtagpi-tagping kahon at tarpulin. Marife, Ang ama niyang unang bumungad. Pagbaba nila ng sasakyan ni Rufus. Naroon din si Aling Linda, katabi si Valerie at si Edwin. Inigilid niya ang tingin sa lugar at napabuntong hininga. Tay, bakit kayo nandito sa kalye? anak, pinalayas kami sa inuupahan naming kwarto dahil wala na kaming pambayad. Kaya dito muna kami nagtitiis. Wala pa man ay tumulo na ang luha nito. Anak, pasensya na. Pasensya na talaga. Sa palagay ko nakarma na talaga kami. Alam kong hindi sapat ang paghingig ko ng tawad sa'yo at hindi na may babalik pa ang dati. Pero nagkamali talaga ako, anak. Naging tuwag ako. Pinili kong manahimik kasi akala ko mas magiging maayos para sa ating lahat. Hindi ko alam na sobra na pala kitang nasasaktan. Napapikit si Marife. Ipinangako niya sa sarili na hindi masyadong magpapaapekto sa luha ng ama pero hindi na yun napigilan. Marife, Lumapit si Aling Linda sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan siya sa braso. pasensya na, Marife. Ang dami kong pagkakamali sa'yo. Alam kong hindi magandang mga ginawa ko. Hindi madaling kalimutan ng lahat ng mga nagawa ko sa'yo pero nakahanda akong patunayan na pinagsisisihan kong pangaalipin at pangalipusta ko sa'yo. Ate, hindi ko alam kung paano magsasorry, ate. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sana lang bigyan mo kami ng chance para patunayan sa'yo na nagbago na kami. Napalingon siya agad kay Valerie na kanina pa umiiyak sa tabi ng ina nito. Tama si Valerie. Marife, ang laki ng pagkukulang namin sa'yo. Lalo na ako. Aaminin ko, ginamit kita at nagpatukso ko. Pinagsisisihan ko lang ang lahat. Marife, kung pwede ko lang ibalik ang... Hindi na, Edwin. Pero isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Kahit na ano, Marife. Mahalin mo si Valerie at ang anak ninyo. Wag na wag mo silang pababayaan. At sana matuto ka na sa mga pagkakamali mo. Marahan itong tumango habang pilit pinipigilang mapaiyak. Pangako, nakapag-usap na rin kami ni Valerie. Nakahingi na rin ako ng tawad sa kanya at sa pamilya mo dahil sa mga naging kasalanan at kababayaan ko bilang ama. Matagal ko nang itinigil ang pagsusugal, Marife, pati ang pag-iinom. Sa ngayon, nakukumpleto na ako sa mga kailanganing papeles para makapag-apply ulit ng trabaho. Mabuti naman kung ganon. Dito lang kayo natutulog? Muli siyang napatingin sa kariton sa gilid ng kalsada. Oo, anak,
Walang tumatanggap sa amin kahit na maliit ang kwarto. Paano ang pagkain niyo araw-araw? Nangangalkal si Valerie. Ang nanay mo naman nanghihingi sa mga dumadaan. Ako naman at si Edwin, umi-extra-extra sa palengke kung sino ang may kailangan ng tagabuhat. Hindi na napigilan ni Marife ang mapaluha. Tatay, handa ko kayong tulungan pero sana maintindihan niyo na hanggang dito na lang ako. Anong ibig mong sabihin, anak? May maliit kaming kainan sa bayan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ng pamahalaan yon para makapagsimula kayo at makapagbagong buhay. Pero huli na to, tatay. Ibibigay ko na sa inyong karapatan sa lugar at kayo nang bahalang magpaunlad nun. Pero sa oras na malugi yun o may hindi magandang mangyari, huwag niyong asahan na tutulungan ko pa kayo. Ito nang huling pagkakataon na magbibigay ako ng tulong sa inyo. Sana nagkakaintindihan tayo. Nagliwanag ang mukha ng lahat, lalo na ng kanyang ama. Naku anak, tatanawin namin napakalaking utang na loob nito. Hindi napigilan ni Mang Romy na yakapin ang anak. Salamat anak ko, napakabuti ng puso mo. Napapikit na lang siya at napayakap na rin pabalik, bagay na matagal na niyang gustong gawin. Nakita niyang umiiyak pa rin ang tiyahin at si Valerie, pero sa pagkakataong yun ay may kaunting ngiti sa mga labi. At si Edwin, buhat ang anak at hawak ang isang kamay ni Valerie. At para kay Marife ay sapat na yun para sa panibagong simula ng kanyang pamilya. Pagbalik nila sa Maynila, kahit pagod na pagod ang katawan ay alertong-alerto pa rin ang kanyang isip. Okay ka lang? Tanong ni Rufus matapos ilapag sa mesa ang 2 tasa ng kape. Okay na. You know what? I'm very proud of you. Ha? Bakit naman? Dahil pinili mong maging mas mabuting tao. Napabuntong hininga siya. Kaya ko pala. Of course, kaya mo. I've always believed in you, Marife. Salamat talaga, Rufus. Hindi mo ako sinukuan. Isa yun sa mga pangako ko sa'yo, di ba? Na ano man ang mangyari, hindi kita susukuan. Kaya habang buhay ko yung ipagpapasalamat sa'yo, Rufus. No need. As long as I see you happy, okay na sa akin yun. Rufus. Hindi ka ba nagsasawa? Saan? Sa paghihintay. Paghihintay? Sa akin, hindi ka ba naiinip? Hindi. Hindi ka pa ba nagsasawa? Bakit ba bigla mong natatanong ang mga ganyan? Wala naman. Iniisip ko lang na... Teka Marife. Bakit? Napangiti siya nang mapansin niyang mula sa kanyang muka ay napunta ang tingin nito sa kanyang kaliwang kamay sa ibabaw ng mesa. Totoo ba itong nakikita ko? Marife, anong ibig sabihin yan? Eto ba? Tinapunan din niya ng tingin ng sariling kamay at itinaas yun para mas ipakita ang suot na singsing na may kumikinang na malaking bato. Halos 1 taon na rin. Ito yung binigay mong singsing na ilang beses kong tinanggihang isuot. Hindi dahil sa ayoko, kundi dahil sa hindi pa ako handa. Naalala ko, ang sabi mo pa, hindi mo ako pipilitin. Kapag handa na ako, tsaka ko lang isusuot. Ang ibig sabihin ba? Oo, Rufus. Ngayon handa na ako. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Siya na mismong humawak sa kamay nito. Sorry kung natagalan na, pero kailangan ko munang hanapin ulit ang sarili ko bago kita kayang piliin. At salamat sa paghihintay. Salamat at hindi mo ako minadali. Salamat at hindi mo ako pinilit at hindi ka nagalit kahit natagalan bago ko ito'y sinuot. Nung sinabi ko sa'yo na isuot mo lang yun kapag ready ka na, I meant every word, Marife. Walang pressure, walang deadline. Kahit ilang taon pa yan. Marife, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Hindi mo rin alam kung gaano ako nagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa'yo, siguradong nakatira pa rin ako dun sa maliit na kwarto habang halos buong araw nagtatrabaho para lang may makain sa araw-araw. Marife, ngayon ko lang sasabihin. You actually saved my life. Ha? Hindi mo parang baliktad? Ilang beses ko nang pinag-isipang sumuko sa buhay bago kita makilala. Pagod na ako nun. Sa mga negosyo, sa pagtatrabaho. Pakaramdam ko wala akong kakampi. Kahit marami akong pera, nag-iisa pa rin ako. Pero nung dumating ka, nalaman kong kwento mo. Parang natauhan ako. Na ang kapal pala ng mukha ko na magreklamo at sumuko samantalang may ibang tao na gagawin ng lahat para lang mabuhay. Kaya simula nun, nangako ko na tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Rufus. Tingin ko sa'yo noon, anghel na pinadala ng Diyos para gisingin ako. Isang napakabait at isang napakagandang anghel
na hindi ko inaasahang magliligtas. Hindi lang ng buhay ko, kundi ng puso ko. Napatingin siyang muli sa suot na singsing at pagkatapos ay sa lalaki sa kanyang harapan. Ngayon, handa na akong sabihin na mahal kita, Rufus. Wow, ang tagal kong hinintay marinig yan mula sa'yo. I love you too, Marife. I love you then. I love you now. I love you forever. Isang matamis na halik ang iginawad ni Marife kay Rufus. So, ibig sabihin pwede ko nang tawagan ng wedding planners natin? Wedding planners? Agad-agad? Hindi agad-agad yun, Marife. Halos 1 taon silang on standby. At nang gabing yun, habang nakatitig sila sa suot na kumikislap na singsing sa daliri at nasa harap ng lalaking pinakamamahal, ay natapos ng lahat ng sakit na matagal nang pinaghihintay. 6 na buwan matapos ang araw na isinuot ni Marife ang singsing ni Rufus. 6 na buwan matapos niyang piliin ang kapayapaan kaysa paghihiganti. At 6 na buwan matapos ng bigyan ng isa pang pagkakataon ng pamilya na minsang sumira sa kanya. Huminto ang sasakyan ni Marife sa harap ng isang simpleng kainan sa bayan at hindi niya napigilang mapangiti nang makita ang taong lumabas doon. Marife, anak! Mabutit na dalaw kayong dalawa. Kamusta pong kainan, Tay? Ayos naman, ayos. Marami ng regular na customers kaya yung dating puro halaman sa dulo, nalagyan na rin namin ng dagdag na mesa. Itong si Linda pala'y napakahusay umatak ng customers eh. Nako, sa daldal kong ito, mabuti yung may magandang paggagamitan. Napangiti si Marife at iginilid ang tingin sa lugar. Malinis yun. Maaliwala sa tigit sa lahat ay abala ang trabaho, ang pamilya. Nakaka-proud naman kayo, Tay. Tia Linda. Nako, maraming salamat anak. Hindi namin nakalain na kakayanin namin. Sa totoo lang anak, natakot kami. Ako, nang alukin mo to sa amin. Paano kung malugi? Paano kung hindi namin mapangatawanan? Panibagong kahihiya naman sa'yo kapag nagkataon. Pero kinaya niyo naman, di ba, Tay? Ang mahalaga nakapagsimula na kayo ulit. Sana tuloy-tuloy na. Naku, sana nga. Hindi kami magsasawa sa pasasalamat sa'yo. Sa nobyo mo. Bumaling si Mang Romy kay Rufus. Iyo, maraming salamat ah. Napakaswerte Marife sa'yo at syempre, swerte ka rin sa anak kong yan. Napakabait. Wala nga naman po. At alam ko napakabait nitong si Marife. Kaya nga hindi ko siya mapakakawalan eh. Nagkatinginan sina Mang Romy at Aling Linda, maging sina Edwin at Valerie sa di kalayuan. Ang ibig bang sabihin? Opo, Tatay. Ikakasal na po kami ni Rufus. Ayun na nga. Congratulations sa inyong dalawa, mga anak. Pagkatapos nilang bumisita sa kainan ay hindi pa muna sila bumalik sa Maynila dahil may isa pang lugar na gustang puntahan si Marife. Dito tayo? Oo. Mukhang excited ka. Siyempre naman. Magkahawak nilang tiningnan ng mahabang hanay ng mga pwesto sa malawak na lote. Mga tindang gulay, prutas, karne, isda at bigasan. Wow! Nangingilid ang luha ni Marife na nakatitig lang doon. Alam mo ba, nung malis ako rito noon, walang-wala ako. Wala akong bahay, wala akong pera, wala akong pamilya, walang direksyon. Pero isang bagay ang meron ako. Ano? Tigas ng ulo. At oo, pride. Well, isama na rin natin ang galit. Dati pagkatapos kong tumulong sa grocery sa bayan, nagtitinda pa ako sa palengke, sa kalsada. Tapos ngayon, tingnan mo. Proud na proud ka. Dapat lang, dahil ilang taon akong pinagmukhang walang mararating. Ang daming nagsasabi na hanggang dito na lang ako. Na wala na akong tinapos, na mahina ako, na api ako. Well, tingnan mo naman ako ngayon. Napangisi si Marife at inikot ang paningin sa paligid. Nako, ayan na. Ang alin? The ego. Excuse me, hindi yun ego ha, evidence yun. Of course. Hinuli ni Rufus ang kanyang kamay at pinisil-pisil yun. I think this is your greatest investment. Mas malaki pa to sa mga coffee shop mo. Mas malaki sa investments because you didn't just change your life. You changed theirs. Natigilan si Marife at napatingin din sa tinuturo ni Rufus, mga tindera, mga customers at mga batang naglalaro. Sa tingin mo, deserve ko talagang magyabang ngayon? Oo naman. Dahil wala ang lahat ng yan kung hindi dahil sa'yo. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Marife. Ngayon hindi ko kailangang magyabang para lang ipakita sa taong minsang nanakit sa akin na mali sila. Proud ako dahil nagawa kong makawala sa hirap. Hindi lang ako nakabangon.
Nagtagumpay ako, Rufus. Dahil din sa tulong mo. At dahil sa sipag at tiyaga mo. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. At hanggang sa muli. Paalam!